Tag sa tanan. Mas pinili kong bumati sa Bisaya kasi mas maraming Bisaya sa Tagalog. Mag-Ilocano sana ako, kaya lang, ilan lang yung makakaintindi? 4. Hindi naman, 4. Si Rose, si Raquel, Ate Edna. Asa si Ate Edna? Okay. Si Tony, nakakaintindi ng basit. Actually, kung maalala nyo, itong Psalm 90 verse 1, tinapik ito ni Jacob, naalala nyo to? Nasabi ko sa inyo, meron akong babalikan dyan. Pag susunod na mag-preach ako, babalikan ko yung talata. Kasi sa umpisang-umpisa pa lang nung talata, binanggit na ang ating Diyos. At ang description sa kanya ni Moses, actually, this is the Psalm of Moses. So, lingid sa inyong kaalaman, hindi lahat ng Psalms ay sulat ni David. May mga intro ang bawat talata na iba ang sumulat. Katulad nito, sa Psalm 90, bago yung verse 1, merong parang intro na nakalagay, the third prayer psalm, a prayer of Moses, the man of God. Meron ba yan sa inyo? Sa Bible niyo meron ba? Meron na. Okay. So, hindi si David ang nagsabi nito. Actually, this is a prayer of Moses. Wala naman na pinsala. Walang nasaktan. Ang mahalaga, walang nasaktan ha. Kasi kung may nasaktan, itatakbo natin sa infirmary. Okay, so our topic this morning is the continuation of our study on double-mindedness. Sa medyo tagal-tagal na bago nasundan ito, mukhang kailangan nating i-review. Pero bago ako mag-review, may pumasok sa isip ko na dapat linawin natin. Kasi baka may ilan sa atin nag-iisip, hindi pang Kristiyano yung problema ng double-mindedness. Hindi raw pang Kristiyano. Pang unbeliever. Hindi. Kasi pag unbeliever ang isang tao, single mind lang siya. Hindi niya kailangan mag-double mind. Hindi pinag-uusapan ng tungkol sa Diyos sa isang unbeliever. Kasi sa totoo lang, yun yung description kanina ng wicked. Walang ibang Diyos ang wicked kundi sarili niya. Tama? Hindi nga niya kinikilala ang Diyos eh. Bakit? Kasi sarili lang niya mahalaga sa kanya. Yun yung wicked. Makapakinig man ng ebanghelyo yan, galit yan. Ba? Sino may sabi sa'yo? Hindi ako ganyan. Itinutuwid na siya, ayaw pa niya. Kaya nga matigas ang muka, matigas ang ulo, matigas ang puso, lahat matigas. Matigas, kasing tigas ng bato, sabi kanina sa Jeremiah. So, they state that Christians can be in, o ano bang gusto kong sabihin, yung state of double-mindedness, yung gusto mong sumunod sa Diyos, pero may pumipigil sa'yo. Yun, double-mindedness yan. Gusto mo magsimba, pero yung nagyayaya sa'yo, nakabihis ka na pang simba, nagpalit ka pa kasi mamamasyal ka lang. So, double-mindedness. Christians ang pwede mag-double mind. Gusto mong
sumunod sa Diyos, pero may pumipigil siya. And by the way, bagamat may kinalaman ng Diablo dyan, pero huwag mong isisi lahat sa Diablo pag nag-double mind ka. Kasi ikaw may problema nun. Ano ginawa ng Diablo? Binulungan ka lang. Uy, huwag ka naman pakipo. Gina. Bihira yan. So pinagbigyan mo. Sumunod na linggo, ganun pa rin. Parehong style. And yet, hindi ka kailangan utuin. Bakit? Kasi susunod ka rin. Diablo may kasalanan? Of course not. Kasi pwede mong sabihin, hoy, tigilan mo ako ha. Tama? Pero by the time na nag-double mind ka, you are inclined to fall. Pag in-entertain mo na siya, tapos ka. Kasi kung talagang ayaw mo, hindi mo siya papakinggan. May nagsasalita ba? Wala. Pero pang isa, double-mindedness, yung coldness, yung the love of many shall wax cold. Hindi siya pang unbeliever. Yung panlalamig ay kasalanan ng isang believer. Bakit ko nasabi ito? Kasi ang isang unbeliever, ni wala siyang pag-ibig sa Diyos. Ano pinag-uusapan natin panlalamig? Kristiyano lang ang may pag-ibig sa Diyos na pwedeng manlamig. In fact, kaya may mga mensahe sa mga huling araw na pag narinig natin, panggising at panginit. Bakit? Kasi isang palatandaan na malapit ng bumalik ang Panginoon ay ang panlalamig ng maraming Kristiyano. So huwag niyong isipin na unbeliever ang mga manlalamig. Saan sila manlalamig? Hello? What? So baka first time niyo marinig ito, no? At least na natikil natin. By the way, hindi pa ito yung mensahe, ha? Ini-introduce pa lang natin. Kasi naniniwala ako, hindi tayo exempted sa panlalamig. Tama? Hello? Ako, pastor, di ako manlalamig. Talaga? Di nga. Kumusta naman yung prayer mo? Kumusta yung pag-aaral mo sa salita ng Diyos? Kumusta yung pananambahan? Kumusta yung ating... Kasi ikaw sa sarili mo nakakaalam kung may pagbabago sa damdamin mo. Of course, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, pero makakaasa ka, pag nanlalamig ka na, mararamdaman mo. At ang problema, pag hindi mo talaga sisiya sa atin ng sarili mo, napansin na ng iba, ikaw hindi pa. Minsan, may nakarinig akong kwento. Yung nanay, dati sige-sigasig niya magsimba. Iniisip ko nga, tumatakas na ng trabaho sa bahay. Kasi ang aga-aga, punta ng simbahan. Tapos gabi na uuwi. Typical ng mga young people, na minsan tumatakas sa trabaho sa bahay. Kaya ako napapagalitan kasi yun yung katwiran ng mga magulang. Simba-simba! Pero narattle sila nung hindi na nagsisimba. Ano nangyari? Mas madalas, may pupuntahan paglinggo kasama yung barkada. May problema ba yun? Kayo magsabi sa akin, may problema ba yun? Pag hindi nyo kinukonsider na problema yun, may problema ka rin. Tama? So nakakonekta rito mga kapatid yung double-mindedness. Kasi dati, ito lang ang takbo mo, ito lang ang iniisip mo, ito lang ang gusto mo. Ngayon, ang dami na. Nalilito ka na kung ano uunahin mo. Dati ang Diyos lang, ngayon ang dami nila. Hello? Kaya ngayong umaga,
Tatalakayin ko yung pure sa double-mindedness. Kasi kung naalala nyo, no last time, nagbigay ako ng 3 bagay about double-mindedness. Kasi double-mindedness is an issue about serving. Hindi. Number 1 yata, submission. Submit. Double-mindedness is the issue of submission. Pagpapasakop. Nung naging Kristiyano tayo, wala tayong ibang pinagpapasakupan. Of course, bukod sa ating mga magulang at yung mga nakakatanda sa atin, ang Diyos higit sa lahat, nagpapasakop tayo. Kasi kung kanino ka nagpapasakop, yun yung kinikilala mong Panginoon mo. Tama? Kasi, why call you me Lord, Lord, and do not the things that I say? Nawag mo pa akong Panginoon, hindi ka naman sumusunod. Tama? So, Romans chapter 6, kung sino yung pinagpapasakupan natin, sino yung kinikilala nating Diyos natin, kung tayo sumusunod. Kaya, ikalawang issue about double-mindedness is the issue of service. Kung kanino ka nagpapasakop, doon ka naglilingkod. Tama? Kasi hindi pa pwedeng lahat amo mo. Hindi. Meron ka lang isang kinikilalang amo. Meron ka lang isang kinikilalang. Take note. Madalas natin ginagamit itong title na ito. Hindi ko alam kung alam natin ang kahulugan nito. Pag tinawag natin siyang Panginoon. Hello? Sino ba talaga ang Panginoon natin? Ang sabi sa Romans 6, kung sino yung pinaglilingkuran mo, yun yung Panginoon mo. Hello? Kung sino yung pinaglilingkuran mo, doon ka nagpapasakop, yun yung Panginoon mo. Kuha? Kaya hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. Hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano siya, ay Kristiyano nga siya. Bakit? Kasi makikilala mo yung tunay na Kristiyano. By their fruits, you shall know them. Dadako tayo sa ikatlo. Submit, serve, ano ikatlo? Stronghold. Yan. May paliwanag na naman ako dyan. Kasi I used to believe na yung word na stronghold is always used in a negative sense. In fact, isa lang sa New Testament na ginamit yung word na stronghold, negative pa. Malakas na kapit. Kaya nga, as the word implies, strong, malakas. Hold, kapit. Pag sinabing stronghold, yan yung hawak-hawak mo, ayaw mong bitawan. Madalas na nagagamit kong illustration yan doon sa eternal security. Na tayo ay nasa kamay ng Ama, at yung kamay ng Ama, ando doon ang kamay ni Kristo. Ando doon tayo. Nakasarado. Kamay ng Ama, nando doon ka sa loob. Ando doon ka pa sa kamay ni Kristo. So, ano pang security? Positive sense, nasa stronghold ka. Tama? Bagamat wala yung word na stronghold dun sa verse. Pero it gets the idea na pag Christian ka, hindi tayo nag-iingat ng ating kaligtasan. Sino? Ang Panginoon. Pero punto ng ating pag-aaral, siguraduhin natin tayo nga ay nasa Panginoon. Paano natin malalaman? By their fruits,
You shall know them. Kaya kung nagdo-double mind ka, panahon na para solusyonan yan. Kasi hindi ka pa pwedeng habang panahon nagdo-double mind. Sino yung mga nagdo-double mind? Yung hindi mo malaman kung sa Panginoon ba siya o hindi. In fact, kinondem yan sa Book of Revelation. Dalawa lang ang pwede, mainit o malamig. Hindi ka pa pwedeng nasa gitna. Anong temperature nung nasa gitna? Ha? Malagihay. Bakit pinag-uusapan doon malamig o mainit? Kasi ang pinag-uusapan natin pag-ibig sa Panginoon. Hello? Kaya kung aabot ka sa punto na hindi mo, mahal ko ba talaga o hindi ang Panginoon? Something is wrong. Kasi either mahal mo o hindi. Tama? Yun yung warning ni James. Hindi tayo po pwedeng palaging nagdo-double mind. May problema ba yung pagiging double-minded? Problema ba yan? Naku, malaking problema yan. Dapat ma-address natin yan. Kasi kung di natin ma-address yan, baka huli na ang lahat. Baka tayo ay isa dun sa mga akala ko, Christian ako. In fact, naglingkod ako, kaya hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Kung sinasabi ko yun, nagsisimba ka na nga, hindi ka pa sigurado, paano na hindi? Hello? Ako niyo ba yan? So, Psalm 90 verse 1, Lord, Thou hast been our dwelling place. Mula't umpisa, mula't simula, Ikaw na, Panginoon. Asan ang stronghold yan? The word dwelling place. Dwelling place, nung tinignan ko yung meaning, has something to do with our source of security. Kaya nagamit ko kanina yung stronghold, kasi dalawa lang yan eh. Either ang stronghold mo ay ang mundo, ang kasalanan na kinahuhumalingan ng mundo, or ang stronghold natin ay ang Panginoon. Kanino ka malapit, kanino ka kumakapit, and I'm using the words so that mag-i-stick sa isip natin. Pag mananampalataya ka, hindi ka lang malapit sa Panginoon, nasa Panginoon ka. Ang Panginoon ay sumasa atin at tayo ay sumasa Kanya. Speaking of ugnayan, kaya ang ating security, wala sa atin. Na kanino? Nasa Panginoon. Yun yung verse 1. Pinapaalala ni Moses, Panginoon mula't umpisa, ikaw na. Walang iba. Ligtas kami sa iyo. Walang makakagalaw sa amin. Walang makakaagaw sa amin. Bakit? Sapagkat ikaw ang tanggulan namin. That's the word, dwelling place. And the idea of a dwelling place is that hindi ka lang, anong tawag dito? Hindi ka lang nakatira kung hindi komportable ka. The word dwelling place. Pasensya na, titingnan ko lang yung outline ko kasi, ayan, okay, nakita ko na.
Ang dami ko outline kasi sa sobrang tagal, tuwing may madadagdag sa kaalaman ko, gagawa akong panibagong sheet. So, hindi ko siya na-finalize dun sa final message, kundi yung lahat ng mga nadagdag, nakahiwalay yung sheet. At as usual, yung sheet na sinasabi ko ay resibo sa grocery. Kasi minsan naabutan ako sa kotse, hindi ko na problema kung ano yung nandoon na papel, sinulatan ko. Ayan. Kaya, para patunayan sa inyo marami, so, yung iba, natapos ko na, pero yung iba, babalikan ko pa. Kasi konektado siya doon sa sasabihin ko ngayon. May warning sa atin, love not the world, neither the things that are in the world. Alam niyo kung ano yung warning na yun? Huwag tayong kumapit sa mundo. Hello? Paano ba malalaman kung mahal ko ang mundo? Mahirap ba malaman yon? Ito lang tanong, ano nagpapaligaya sa'yo? Yun lang yung tanong. Saka masaya. Hindi na ako magbibigay example kasi baka sabihin nyo, pinatatamaan na naman ako ni Pastor. Matagal na tayong tinatamaan, wala namang epekto eh. Kuha. Pero nawa, ngayong umaga, makapakaseryosohin natin itong ating mapapakinggan. Kasi hindi si Pastor Baba nagsasalita. May mga bagay-bagay na maririnig nyo ngayong umaga na perhaps this is the first time na maririnig nyo to. Kasi, bakit ko sinasabi yun? Kasi, sa akin mismo totoo. I used to believe na pag sinabing stronghold, sa diablo lang. Stronghold na kaya, yung curse, yung generational curse, yun, connected yung stronghold to generational curse. Only to find out na kung ganun ka sa diablo, kasi hindi ka kumapit sa Panginoon. Pwede. Kung dati ka nakakapit sa diablo, panahon na para bumitaw ka at dito ka na. Kung tunay na Kristiyano ka, bibitaw ka sa mundo. Kasi hindi ka pa pwedeng magpatuloy na nakakapit sa mundo. Kasi may pupuntahan ka. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Take note. Kaya dalawa lang eh. Sa mundo, sa diablo, o sa Panginoon. The love of the Father is not in him. Ang linaw. Kaya kung nakakapit ka sa mundo at iniibig mo Panginoon, hello. Dili, pwede. Tama ba? Sa Bisaya yung pwede. Pwede gihapon. Dili pwede. Huwag mong sabihin depende. Ay, walang ganun. Walang ganun. Dalawa lang. Diablo, mundo, o Panginoon. Hindi pwedeng pareho. Dalawa naman kamay ko eh. Yun yung idudura ng Lord balang araw. Yun nakakapit sa dalawa. Kasi hindi malaman kung mainit ka ba o malamig. Kuha. Yun yung ibig sabihin ng lukewarm. Pwede rito, pwede rito. Dili pwede. And the world passes away and the last thereof. Kung may pupuntahan talaga ang mundo, may pupuntahan. Lilipas at lilipas. Gugunawin. But he that doeth the will of God abideth forever. So, sino yung safe and secured sa dwelling place? Sino? Yung nakakapit sa Panginoon. Ano yung definition natin ng dwelling place, Ina? Palitawin mo nga. Stronghold pala, sorry. Ang definition natin ng stronghold is a fortress. It's a
It's a place of refuge. A stronghold, basta ang stronghold, by definition, is a high place. It is walled. It is a fortress. Sinabing fortress, kampo. Sa gera, ano ang pinaka-secured and safe place? Yung kampo. Bakit? Kasi doon nakatira ang mga sundalo. Bukod sa ito ay may wall, hindi ka basta pwedeng pumasok sa gate kasi secured. That's the idea of a stronghold.